Sinikap po ng GMA News na hingan ng panig si Justice Carpio tungkol sa isyong ito, ngunit walang sumasagot sa kanyang opisina. Tapos na ang kanilang presentation of evidence, pero ang prosecution interesado pa raw na magpresenta muli ng testigo laban kay Chief Justice Corona. Ang target nila ngayon si Ana Basa, pinsan ni Mrs. Cristina Corona. Sa panayam kay Basa ng pahayagang Philippine Daily Inquirer, sinabi niyang nagulat siya nung nabalitaan niyang nakautang ng 11 million pesos si Corona sa kanilang kumpanyang Basa Guidote Enterprises. May report si Sandra Aguinaldo. Dahil sa mga sinabi ni Ana Basa, pinsang buo ni Mrs. Corona sa pahayagang Philippine Daily Inquirer, pinag-iisipan ng prosecution kung pwede pa itong maihabol na testigo nila. Malaking bagay daw para sa prosecution kung may alam si Ana patungkol sa Basa Guidote Enterprises Inc. o BGEI. Ito ang korporasyon na pag-aari ng pamilya ni Mrs. Corona. Sa korporasyong ito, nangutang si Corona ng 11 million pesos na pinambili raw ng kanyang mga ari-arian. At sa korporasyong ito rin daw ang mahigit 30 million pesos na nakita ng prosecution na pera sa ilang bank account umano ni Corona. Winidraw ng Chief Justice ang perang ito nung araw na na-impeach siya sa Kamara. Ang sabi ng prosecution, wala sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Corona ang perang ito. Kaya isa ito sa Articles of Impeachment na kinakaharap niya ngayon. The document speaks for itself, no? Ano ba ang nilagay po niya doon? Yung nilagay po niya ba ay tumutugma sa mga ari-arian niya? Anong masasabi po nating black propaganda kung base sa dokumento, makikita po natin ay hindi nagtutugma ang lahat? Si Ana ay anak ni Jose Maria Basa III, kapatid ng ina ni Mrs. Corona na si Asuncion. Si Jose, Asuncion at 3 kapatid ang orihinal na stockholder. Sa 5 ito, iisa lang ang buhay, ang madreng si Sister Flory na 70 taong gulang na. Sa panayam nito sa Inquirer, sinabi ni Ana na may casino business na siya at nakabase na sa Las Vegas. Nagulat daw siya nang madawit sa impeachment ng Chief Justice ang family corporation nila. At mas lalong nagulat nang malamang nagkautang ng 11 million pesos umano si Corona sa korporasyong sabi ng Security and Exchange Commission ay kanselado na ang registration. Nagsampa na ng kaso ang pamilya laban sa isa't isa tungkol dito. Si Mrs. Corona na siyang nangangalaga raw ng BGEI sa isang panig. Sabi pa ni Ana sa Inquirer, inapi sila ng mag-asawang Corona, bagay na itinanggi ng Chief Justice. Hindi sila stockholder na korporasyon eh. Okay. Pinipilit lang nila stockholder daw sila. Pero nakuha na nila yung share nila. May isang insidente pa raw sabi ni Ana na tinutukan daw ni Corona ng baril ang caretaker ng mga Basa. Pero itinanggi ito ni Corona. Hindi nangyari yun. Hindi nangyari yun. Hindi naman ako kilalang mainitin ang ulo. Sinubukan daw noon ni Ana na makipag-ayos kay Mrs. Corona pero di raw ito sumagot sa liham niya. Si Mrs. Corona raw kasi ang lumalabas na administrador ng kumpanya dahil ang ama nito ang tumayong presidente ng korporasyon. May simpatya naman daw si Ana sa pamilya Corona. Pamilya pa rin naman daw sila. Sandra Aguinaldo, GMA News. Handa raw ang prosecution team na ilabas ang kanilang SALN o ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ang pangamba lang daw nila baka ito magamit sa black propaganda. Sa pagsisiyasat ng GMA News, mismong mga SALN ng ilang prosecution members at ilang mga senador hindi detalyado. Pahirapan din ang pagkuha ng SALN ng ilang kongresista. May report si Mariz Umali. Nang suriin ng GMA News ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga senator, judges at miyembro ng prosecution team sa impeachment trial, lumabas na kulang-kulang din ang kanilang mga sagot sa mga entries dito. Sa kaso pa ng mga kongresista, hirap kaming makita ang kanilang SALN para sa taong 2010. Bagamat may 5 SALN kaming nakuha, tumanggi ang iba at ni ayaw ipasilip sa amin ng Kamara. Ayon sa isang legal expert, dapat lang na usisain ang SALN ng prosecution team at ng mga senator judge. He who comes to court, yung mga nagtuturo na ikaw, you should be accountable, should also themselves be held accountable. So it comes to credibility also, not just a moral ascendancy. Ayon sa
Sa legal expert na aming nakausap, bagamat public document ang mga SALN, hindi rin ito basta-basta makukuha ng kung sino-sino. Maaari raw kasi itong abusuhin o gamitin laban sa seguridad ng isang individual. Pero kung katanggap-tanggap naman o lehitimo ang dahilan para makuha ang isang SALN, obligasyon ng isang opisyal ng gobyerno na ilabas ito at patunayan na malinis ang kanyang pamamalakad sa gobyerno. Kasama ang lead prosecutor na si Niel Tupas Jr. sa hindi nagbigay ng kopya ng SALN. Sa live interview ng Balitang Hali kahapon, yung aming news team, hindi rin sila nakakuha ng kopya ng inyong SALN. So parang how do you reconcile for the fact kasi syempre, if you come out against the Chief Justice saying he should show his SALN, disclose, make it public, then the prosecutor should be doing the same thing po. Kung nag-request ka sa akin, Pia, bibigay ko sa'yo. And then sir, kasi yung video namin, sige sir, mag-request talaga kami sir. pero kumambyo siya ng aming hingi na ang kopya ng kanyang SALN. Ayaw lang namin malihis. Malihis yung issues. Ang on trial dito is the Chief Justice, the SALN of the Chief Justice. But it does not necessarily mean na hindi namin i-disclose. In fact, dinidisclose ng House of Representatives every year at nakikita nyo naman yung net worth namin. Siguro yung timing lang na magagamit sa black propaganda. Sabi ni Representative Miro Kimbo na isa sa mga nagbigay ng kopya ng SALN niya, nangangamba raw ang ilang prosecutor na baka raw kasi magamit ang SALN sa black propaganda. Nagdadalawang isip yung iba dahil baka nga maging distraction ito, gamitin ito ngayon. In fact, yung iba, nagbigay na pero sabi nila is, pwede bang wag isabay yung pagdating ng mga istorya dahil baka iti gamitin Magkagulo-gulo lang. At tandaan natin, the person on trial here is the Chief Justice. Hindi dapat siya mahirap kunin kung meron kang rason para kunin. Bakit naman sila natatakot na may black prop? Ano ba tinatago na natin, hindi natin alam? Matatandaan kasama sa ikinaso ng prosecution kay Chief Justice Renato Corona ang hindi niya pagsasapubliko ng kanyang SALN at ang hindi kompletong entries nito. Ako, anytime they can look at my SALN. Basta ako complete. Gusto niyo kumuha ng kopya, kumuha kayo. All legislators and everyone has the presumption of good faith in filling out the forms. Kamakailan ay naglabas ng bago at mas detalyadong SALN form na kailangan sagutan ng mga empleyado ng gobyerno. Mas detalyado raw ang bagong SALN form at kailangang isama pati ang gastos ng pamilya at halaga ng buwis na binabayaran. It over-complies with the law. I mean, it asks information na no longer required by law. And na-hear naman ito ng committee ni Senator Trillanes at ang balita niya sa akin, I think the Civil Service Commission has agreed to at least postpone the use of the new form of the SALN. Mariz Umali, GMA News.